Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yan? Yes. Paano kayo nakapasok doon? Bali, nakapasok kami doon, nagbid lang at saka nagkaroon ng opportunity at ginanda lang namin po ang gawa namin. Pagdi-display ni Sara at Curly Diskaya ng kanilang mga ari-arian, ginagamit na ebidensya ngayon sa mga alegasyon laban sa kanila. Iimbestigahan at isa sa ilalim sa audit ng Bureau of Internal Revenue o BIR, ang mga mamahaling ari-arian ng mag-asawang Diskaya, kabilang ang mga luxury car na mismong inamin nilang pag-aari sa isang panayam. Si Sara Diskaya, dating kandidato sa pagkaalkalde ng Pasig, at ang kanyang pamilya ang tinutukoy na nagmamay-ari ng Alpha at Omega General Contractor at Development Corporation, at St. Timothy Construction Corporation, mga kumpanyang kinilalang top 2 at top 3 contractors, sa opisyal na listahan ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Dahil dito, susuriin ng Bureau of Customs ang mga imported luxury cars na pag-aari ng mga Diskaya, na kamakailan ay iniugnay sa kontrobersyal na flood control projects, ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Sa ating linya ho ngayon mga kapatid, ating pong gambalain kahit na po pista opisyal si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Maganda umaga po Commissioner at salamat sa panahon kahit na pista opisyal. Salamat sir. Magandang umaga rin po Sir Ted, Ma'am Maricel. Good morning po at sa ating kababayan. Opo, salamat sa panahon. Ito ho muna si Maricel. Go ahead Maricel. Good morning, Commissioner. Sir, ididiretso ko na dun sa mainit-init na, hindi pala mainit-init, mainit talaga na balita. Ano po, yung tungkol po dito sa mga Diskaya. Kasi lumabas po yung kanilang mga panayam, etong sina Sara Diskaya, yung pong contractor, na nasa 4 na po pala, 40 yung luxury cars nila na nakapark. Ano po, ito po ba anong plano po ng Bureau of Customs? Ganun po, mahaba ho talaga storya ho niyan. Marami po mga na-raid na bago po ako dumating, mga 6 hong car exchanges, hindi lang po yung naririnig natin lagi na Autobolt, Autocam, meron pang R33. Way back 2023 pa ho yan. So ngayon po, ang ginagawa po natin, dahil kakakuha ko pa lang po ng aking legal team last week. Nagpapasalamat naman ako dyan. So, naiparelease na po natin yung 30 po dun sa 600 plus po mga sasakyan. Kaya lang tinitignan ko rin siyempre upang hindi po maulit yan, kung bakit nangyari yan. Kasi napakatagal po niyan, 2023 po yun. So, bilang balita po dun sa ating mga kababayan, sa tanong niyo po, meron na pong 30 na naparelease po tayo. Subalit marami pa po tayong dapat ipahabol. Yung mga locally purchased naman, yung iba nga po nagpaparepair lang pala dyan na kumbaga na hostage dyan sa area. Iniisa-isa po natin yan. Subalit again, hindi naman po ito alibay. Sir? Hello? Sir, mawalang galang na gusto lamang po kasi namin sana mag-zero in doon po sa kaso noong mga Diskaya. Ito po yung contractor na involved. Yun pong 4 na po na luxury cars na naipakita po nila dun sa mga panayam. Ito po ba ay ano po ang plano ng Bureau of Customs? Ito po ba ay sisilipin din natin? Opo. Ma'am, yung mismo particular ng Diskaya, to be honest, siyempre, sa dami po niya. Hindi ko po nakita yung mismong detalye niya. Subalit, titignan ko po yan kagad o bukas pag meron akong pasok kami. Along with the other consignees or owners dyan sa area. Himay-himay po natin yan. Again, yung mga, of course, hindi naman po dapat palabasin lahat for the sake of the pressure na ilabas yan. Yung mga dapat namang merong violation dyan, of course, dapat panagutan po yan ng mabilis. Yung mga dapat naman po maparilis, naparilis po natin. Yan naman po sa Diskaya. Tingnan ko po particular po yan. Hindi ko po nakita yung detalye po mismo na yung consignee po na yan or owner po na yan. Okay. Ganito. Kalaruin ko lang Maricel. Yes, sir. Kasi parang medyo merong
pagkakaiba ng sagot si Com. Ito, yung binabanggit ni Commissioner Nepomuceno, yung mga nagbebenta ng mga mamahaling sasakyan, kumbaga sa gray market kung tawagin, na nagkaroon na po ng pagsalakay dati, taga-customs, kung saan po may mga claim dito ng smuggled, may mga claim dito ng mga undervalued, may claim naman ng mga legally purchased pero hinahawakan pa rin ng customs. So ito yung inyong binabanggit ha? Naikapo ninyo ay ngayon inyo na pong sinusuyod at inaalam ilan ba talaga dito ang smuggled, ilan dito ang undervalued at ilan po yung legal, Commissioner? Tama po. Since 2021 po yan. Okay, ngayon ito pong separate na issue na ito pong kung inyo pong napapanood ang mga balita, pangalan Diskaya please. Opo, kung saan po naman, alright, ito pong pamilya nila Diskaya na may-ari ng ilang pong mga construction companies. And then ito pong si Sara Diskaya na tumakbo pong mayor ng Pasig. Bago po maghalala, nagkaroon po ng mga features sa kanilang buhay at doon po, hindi naman maitatanggi na kanila pong ipinapangalandakan ang kanilang koleksyon sa mamahaling kotse. Okay, ngayon kung panonoorin natin ang video, meron po silang mga, kumbaga, ang tawag dito ng mga iba, mga mamahalin na hindi naman dito binili kasi walang mga dealer. Yung iba mga dealers hindi nagbebenta ng ganito. Kagaya po ng Rolls-Royce na Cullinan model na ang sinasabi po, ang loob nito, Hermes pa na mga klase po ng mga ginamit na mga leather seats. Ang dami po nito, 40 ito. Ang tanong po ng iba is that kung ang customs dati-rati pa, madalas mabilis mag-issue ng letter of authority para puntahan yung mga bahay ng sinasabing nag-aari ng mamahaling kotse para alamin kung nagbayad ba yan ng meron ba certificate of payment sa custom yan? Yan ba, saan mo ba binili yan? Paano pumasok yan? Saan pumasok yan? Dito ho sa mga Diskaya, ano pong balak po ng inyong kagawaran, ng inyong bureau? Ganun po. Iba ho pala yung pinag-usapan po natin. Sorry po. Ganun po, since na-open naman po yung informasyon dyan, patitignan ko po kagad, makakaasa po kayo. Subalit Manong Ted, yung kapangyarihan po ng BOC sa pamamagitan ko po, yung LOA pwede kong gamitin kagad yan kapag commercial establishments po or warehousing. Subalit pagbahay na po o residential bahay po yan. Kailangan po natin ng 40 po dyan. Titingnan po natin. Apply po naman natin po yan. Kaya lang, kung pwedeng wag na ho natin muna i-telegraph at nandiyan na rin lang. Opo. Titingnan po kagad. Ngayon ko lang po narinig, sorry po, inaamin ko, nakapokus po ako dun sa talaga yung 640 vehicles since 2021. Ibang bagay po pala yun. Opo. Yes sir. So kasi itong si Maricel, kanina pa, sabi ko sa kanya, itanong mo na lang kay Commissioner kung talaga interesado ka malaman ito. So sabi nga ni Commissioner, ibang topic yung kanyang binabanggit kanina. Akala niya pareho ito na parang dealer din na sinalakay ng dating mga tauhan ng customs. So, sabi ho ninyo, itong isyong ito, kasi nga ito'y mainit at marami nagtatanong, di ba, sa social media na anong balak dito ng customs? Anong balak dito ng gobyerno? Anong balak dito ng BIR? Kasi nga ito, may visuals naman kitang-kita po yung mamahalin. Pero kaninyo, ang handicap ninyo, kapag po private residence, hindi pa pwedeng katukin ng customs, kinakailangan ng court order. Kailangan po. Tama po yun. Iba po yung treatment po doon. Pero makakaso po kayo. In fact, last week, pinag-usapan na namin, pero hindi po yan mismo sa Diskaya. Tinitingnan ko nga po yung sa social media. Clue po yan Hindi lang po sila. If we can work backwards kung saan po yung pinanggalingan nun. But makakaasa po kayo. Actionan po natin yan. Okay. Sige po. Sige. So, bago po ako tumuhay dito po sa agricultural smuggling, na ngayon nga ay nagpapatuloy po yung investigasyon in the Senate. Dito po sa mga
sinalakay dati ng customs, kaninyo nag-iimbentaryo po kayo dito? May balita na ho ba kayo nga doon sa meron namang mga legal na nadamay, pero yung nga naiipit at ang iba po ay nagreklamo na po sa inyong tanggapan, Commissioner? Tama po. Actually, 2 weeks ago, nag-meeting po. Manong Ted, bigyan ko lang kay background. Opo. Bukod po dito sa kaso po na to, again, hindi po ito alibi. Gusto ko lang po maunawaan ng ating mga kababayan. Ang minana po nating mga kaso, malalaglag po kayo sa inyong upuan ngayon, 9,000 cases po. Since 2021 ho ata yan. So isa lang po ito. So pinababantayan ko na po yung, of course, priority po natin, yung mga high-profile cases na tinatawag, kagaya po nito. So kaya lang, hindi naman natin pwedeng pabayaan po yung iba, no? Along with the resolution of these cases, kailangan po natin bagong team. So ang magandang balita nga po, meron na po tayong bagong team sa legal services po natin, na ayoko naman pagbintangan po yung dati, ano? Ako naman, moving forward, ito po yung ating bagong team na ang tanggal po natin yan, isa-isahin po natin yan. Isa po ito doon. Ito po, 640 vehicles nagsimula po ito. Ang na-release na sa mga may-ari, bago pa man ako dumating, 250. Iba't iba po yung dahilan kung ba't na-release na po yan. Yung iba po ay talaga po nakita, may mga Toyota po dyan na Fortuner, yung mga ganun po. Meron naman po, iba reported, nagbayad po ng mga kaukulang buwis. Pero hindi ko na po muna makikita kung tama ba yung pinagbayaran ako kasi na-release na po yan. Opo. So nung nag-meeting po kami 2 weeks ago, nangako sila sa akin na magpapakita sila ng resulta within 2 weeks. So tama naman po, last week nakapagpa-release po sila ng 31. Again, iba't ibang dahilan po yun. Kung tama po yung pinagbayaran po nun, hindi ko pa po makikita sa ngayon po yan. So with the new team, titingnan po natin kung paano po yung mabilis na pagkilos at tama rin naman po, hindi naman po pwedeng mabilis lang, parang nirarush ng walang dahilan. Ano po? Opo. So, Sige po. yun po ang sitwasyon po natin. Ano po ito? Anim na mga kumpanya yung involved dito, starting with R33, Autocam, may AC, Gongmiao, Tapcar, ACH at Autovolt po. Simula 2021 po yan. Okay, pero meron po talagang smuggled. Meron po talagang hindi ho nagbayad ng buwis dito ng mga mamahalin po gaya ng sinasabi ng iba na mga meron po talaga. Meron po. Kung pagbabasihan po natin yung inisyohan po ng WSD po, meron pong tinatawag na probable cause yun, 293 po yun. Sa ulat po sa atin. Ano? So, meron naman po, kumbaga, mga potensyal na talagang hindi nagbayad ng tamang buwis. Opo. At ano po ang disposition dyan? Kailan po ito malalantad para po idaan na sa sa subasta o auction yung klaro po na mga Sela, Lamborghini, Ferrari, mga luxury, McLaren na mga talaga namang ipinapangalandakan ng mga may-ari niyan. Tapos nasa mga dito sa mga display nung ibinebenta na sinalaki ng customs at klaro na talagang smuggled. Kailan po matatapos kaya ito, Commissioner? Hindi ko po mapangako sa ngayon po. Basta ang kaya ko pong gawin po talaga. Ang direction ko po ay i-auction po yung pwede na po nating i-auction. Dahil hindi po ako niniwalan dapat po sa akin po yan. Sayang naman po yung pagkikitaan po dyan. Provided gagawin po namin ang tama po yung auction. Ibig sabihin yan, tama yung minimum of floor price sang-ayon po sa merkado at sang-ayon din po doon sa meron pong kumbagay magiging interesado po mag-bidding. Kaya ko lang po i-commit, Manong Ted. Again, pinagbigyan niyo ako noong nakaraan, bigyan niyo po ulit ako ng another at least 30 days, mararamdaman po natin yung at least sa aspeto na po itong mismo. Opo. Magkakaroon po tayo ng magandang pangyayari na po rito. With my new team, magsisimula na po sila magtrabaho. Again, hindi po alibay ito, no? Napakarami po nating iba't iba pang hukaso. 9,000, pipiliin namin dyan yung mga priority na mapapaigi po yung ating bureau. Para sabay-sabay po nating galawan po yan. Ang dami po nating inaayos, Manong Ted. Opo, 9,000 na kaso. Lahat na po ito ng kaso ng smuggling, pati agricultural smuggling. Tama po. Nationwide po yun. Nationwide po yun. 9,000 cases. Sige. So dito po, bago ho natin puntahan na po itong magiging hearing in the Senate. Sir, yung dalawang Bugatti, kumusta na po? Kasi sinubasta ninyo,
pero mukhang walang taker. Nasaan na ngayon si Bugatti, yung dalawa? At saka ano ho ang nangyari sa investigasyon ninyo? Opo. Tama po kayo. Dapat i-auction na as soon as possible. Ang minana ko po dyan, nagkaroon na po ng 2 failed biddings po yun. Ano? Again, by procedure, di ko na po questionin po muna yun. Kung yan ba'y inayos na mag-fail, mahirap po magbintang. Ano po. So by procedure po, pwede na pong i-negotiate yan. Binantayin ko na lang po yung minimum price. Magkaiba po yung binibigay sa akin, isang 150, isang 180 million per unit. So kapag naman justifiable po yung 180 million, parang 400 million plus ata isa niyan. Kung hindi ko po alam kung safe na ba yung 180 million, kung yan naman po ay justifiable, kaysa naman po nababaha po dun sa Port of Manila. In fact, last week baha, kahit po ako, hindi nga ako nakapasok. So, hindi po maganda ating storage doon, baka lalo mag-depreciate yan. Kailangan i-auction po natin as soon as possible po yan. Sige, so yung investigasyon kaya, umusad kaya, dito sa bakit naipasok yan, hindi nagbayad, obviously, ng tamang buwis at nairehistro sa LTO? Manunted, aminin ko po, ngayon pa lang po tayo magsisimula dyan kasi kailangan ko po talaga ng bagong team po kasi again, wala akong pagbibintang, nangyari po yan na alam niyo na iba po yung team na nandyan. Kailangan po yung akin talagang team na pinagtitiwalaan ang magsagawa po ng investigation po. Sisimulan na po natin yan bukas po. Sige po. Naunawaan po namin, naunawaan po namin. Sige, ikaw muna, Sel, please. Commissioner, puntahan ko lang yung itong mga agriculture products na na-smuggled. Yung pinaka-recent po na nahuli nyo ay nangyari noong August 15. Ito po yung 5 na containers na merong mga smuggled agricultural products. Saan pong bansa nang galing ito, sir? Sa China po. Ito po ba sa Subic pinag-uusapan po natin? Yes, sir. Sa Subic po. Yung merong mga preserved fruits, frozen meat, at saka po yung mga isda and vegetables. Ano po yan minis-declare po nila yan na supposed to be mga mga fishball, yung mga ganun po yan ang declaration yan. So, iba-iba po yan. 6 ho talaga yan. 5 pa lang ho yung ating na-condemn. Pinabilis po natin yan kasi kailangan gawin na po yan. Tsaka statement po natin yan doon sa mga nais pa hong gumawa ng ganyan at talaga pong siseryosohin po natin yung ganito. No? Total of 6 containers po yan sa consigned sa Jitai Root Crops Trading. So, balit ganito po rin yung aking pinag-utos nung last week kung bakit medyo tumenga po ito doon lang hanggang sa yung pagpa-file po ng kaso nakalagay lang sa ulat sa akin ay recommended for filing of cases. So it seems wala pa hong nakasuhan talaga. Dapat pag kinasuhan natin para seryoso po at matigil po ito, yung registered, at least yung registered owners at yung mismong brokers din kung kinakailangan, pag nakalusot na ito sa puerto, ibig sabihin may kasali na pong BOC dyan kung kinakailangan. Subalit ito naman po ay nahuli pa po ito sa loob ng puerto po natin sa Subic. Kaya't wala pong BOC po doon na kumbaga damay po dito. No? So kaya lang, hindi ko nakita yung pangalan ng broker or brokers po nito. Kaya't pinapabalik ko, pinapareview ko ito. Na-condemn na po ito dahil yung 5 may certificate of not fit for human consumption. Ibig sabihin, hindi na po yan pakikinabangan. Yung isa, hinihintay pa po yung ganun certificate din po from the Department of Agriculture. At isasabay din po yan pag nakuha na po. Pero, Marcel, kung panggitin, upang warning na rin po talaga, no? Kasi alam nyo, ang smuggling cycle po yan. Iba't ibang level po yan. No? Ang pinakadulo po, ayon sa ulat, pagdating sa condemnation na ilulusot pa rin po yan. No? Kaya beginning September 1, ang instructions ko, pinag-utos ko po dyan, i-YouTube live na po namin yan upang, alam na kung 2 oras sinisira yan, 2 oras naka-live po yan for transparency. Nang hindi 5 minutes lang, tapos maaari lang naman, hindi sinasabing ganyan, maaaring ilusot after 5 minutes, may hirapan na po pag ginawa po natin, napapanood na po natin yan. Oo. Pero, sir, ano kaya ang nangyari? Kasi itong August 15 na sinabi po ninyo na nasira ng mga frozen meat, mga smuggled agri-products galing China, parang ganun din yung kwento noong July. Yung mga containers din na nasa bat, dyan din po sa Subic Port, China rin nang galing.
Saan po kaya nagkakaroon ng problema? Bakit lagi na lang may nalulusot na ganito? Ma'am, komplikado talaga, ma'am. As long as may kikita po, talagang gagawa po ng paraan. At at the same time, wala naman po talaga nakakasuhan. Ika nga, napoposasan, napaka-lucrative pong negosyo po na to talaga. Kaya makakalusot kapag hindi po talaga in place yung marami po itong aspeto. Yung sinasabi ko pong digitalization, isa po yan. Yung pre-shipment survey, isa po yan. At yung, of course, yung pag-mamanipula kasi ng dokumento, kagaya po nito, ang bill of lading nito, dim sum, ganun po, pero ang laman pala, carrot, broccoli, meron pa akong frozen fish po ito. Ano po talaga pag ang sistema may butas talaga pong i-take advantage po yan. Ang smuggling naman po, kaya nangyayari yan. Napakalaking kita po yan. Kaya nga dapat every step of yung possible po na maging butas po sa sistema o proseso, matakban po natin yan. At magkaroon po ng mananagot. Hanggat wala pong nananagot po dyan, lucrative po ito, ma'am, ang ganitong negosyo po. Kaya nagwa-warning po tayo paulit-ulit sa mga nagnanais po ang gumawa po ng mali. Sayang po ang kanilang pera, magkakakaso pa sila, huwag po silang maniniwalang napakadali po nito dahil pag nahuli sila, lalo na po ngayon, ang gagamitin po natin ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Gagamitin po natin yan upang talagang madala yung mga nag-iisip po nito. Yung po, binanggit nyo na po, itong, ito amended na, mas pinalakas po na batas, no? Ang sinasabi yata na ng Senator Kiko, maging doon sa pagdinig, wala pa talagang nasasampulan nito ng kasong ito na talagang actually nahuli, no? Kung hindi man yung mismong smuggler o yung pong broker man lamang o yung may-ari ng kumpanya. So, so far magmula nung kayo maupo July 1 hanggang ngayon po, as in dito sa inyo pong pinakahuling mga huli na ito, wala pa ho talaga nakakasuhan? Ganun po, Manong Ted, background po. Again, kung tama po yung initial report sa akin, again, may bago tayong team. Since 2018, kung tama po ito, isa pa lang ho yung nagkaroon po ng conviction sa agri-smuggling. Okay. At 13 sa mga, ifinail po ng mga kaso, na-dismiss po yon. So, kumbaga sa law firm, pag law firm po natin to, Manong Ted, ipalagay ko magsasara itong ating law firm. Sa ganitong 1 out of 14 cases, 1 convicted, 13 dismissed. Since 2018, again, ayokong bigyan po ng pagbibintang, gagawin na lang po namin yung aming trabaho. Simula po ngayon din ito, with the new team po. Kakusumpa lang po nila last week. Okay. Kumbaga, let's move forward. Titingnan ko po alin po yung pwede ho nating dito sa mga nahuli na makakasuhan. At yung mga ngayon, during our time, kapag ho talaga merong nahuli ngayon, talaga pong priority po namin na gamitin po yung batas po natin. Okay, sige po. Sige. So, Sel, sabi nga natin, nahirapan din siguro kayo paghahanap po nitong uupo. Ano ho ito? Deputy Commissioner for Legal? RCMG po yan, under po sa RCMG po yung legal, so dalawa po yung bagay sa RCMG. Sa PNA, maganda po ang background yan dahil nakumbinsi ko po dahil di niya naman po ako pwedeng pabayaan. Dati pong Vice President po yan ng HSBC. Okay. So, tutulungan naman po. Pati po yung head ng legal po, bago na rin po, si Atty. Trinidad, maasahan po natin yan. Mahigpit po yan. Okay, sige. Sige. So, yung pong inyong order na bawal na sa taga-aduana, taga-bureau, siya mismo taga-aduana o kapamilya niya na mag-broker, maging bahagi pa rin ng transaksyon sa customs, lahat ho ba sumunod na, sir? Hindi pa ho, malayo pa ho, Sir Ted, nagpapakaramdaman pa yan. Subalit ang mangyayari po kasi dyan, meron po mga magkakasunod pa ito yung aksyon upang yung policy pronouncement na yun ay magkatotoo. Kasi alam niyo naman, policy pronouncement, tansyahan po lagi, iniisip nila kung seryoso po tayo. Ito linggo na to, ang pinag-utos ko kasi po, sa Miyerkules, maglalabas na po kami ng memo upang isakatuparan po yung policy statement na yan. Sa memo po na yan, ang lahat po ng aming empleyado, walang exemption po dyan, from Deputy Commissioner hanggang sa baba po yan, hanggang gwardiya po natin. Ipirma po sila ng kung Form A,
meron kayong tinatawag na disclosure na meron yung pinaliwanag ko po na meron kayong naging bahagi o may kamag-anak po kayong nasa ganyang negosyo. At Form B naman, wala po kayong kamag-anak o naging papel sa ganyang negosyo. Ganito naman po yan. Upang magkaroon naman po kami ng administrative basis ng pangil doon sa policy pronouncement na yon. Hindi lang po sa civil service, ito po yung particular. Nung upang ako'y magkaroon ng kapangyarihan, pag yan inalaman ko based sa mga relentless po na intelligence gathering po ng ating mga kasamahan, hindi lang po ng mga tagalog ng BOC, kung sino po yung pumirma halimbawa ng Form A na sinasabi mo, ng Form B na sinasabi mong wala kang interest dyan, wala kang involvement, wala kang kamag-anak, at napatunayan ko sa investigasyon na ikaw ay nagsinungaling, meron na po akong pwedeng gawin. Kaya yung sampung nakikinig po ang ating mga kasamahan, ito na po yung implementation po ng ating policy statement na yan. At madali po malaman po yan, Sir Ted. Madali po yan malaman. Opo. Sige. Hindi magtatago po yan. Sige po. So, aabangan po natin to. Opo. Naglabas din po kayo ng pahayag ng no-take policy, no? Sa ilalim po ng inyong panunungkulan, yung Office of the Commissioner, as in no-take policy. Yung pong mga nandidiyan nga po at matagal na sa aduana, itong mga legal, kumbaga, na mga stakeholders dyan, sinasabi nga naman nila na in fairness naman, so far, wala silang narinig nga. Maliban na lamang doon sa iba na ilang pong mga pantalan na meron pong mga enterprising officers na humihingi ng enrollment fee, humihingi ng kung ano-ano doon sa mga players sa customs at sinasabi na para sa inyong opisina. Ito ba'y nakaabot na po sa inyo? Kasi may mga binabanggit pong particular na mga port collector na sinasabi na nangihingi daw po sa iba't ibang mga importers pa rin. Tama po. May enrollment po. Manuted, akala nyo eskwelahan eh. Kasi po, may enrollment fee. So, ang enrollment po kasi, ang ibig po sabihin yan, again, walang pagbibintang sa mga nakaraan po. Ano? Ang ibig sabihin po niyan, magbabayad ka daw ng 5-10 milyon upang yung iyong mga kargamento ay mabigyan ng pabor. Sabihin ng pabor, mababay ang taxes. Pag binaba ang bayad ng taxes mo, ibig sabihin, ninanakawan po natin ang pamahalaan. Yun lang po yun. Straightforward po. Ngayon, ganito. Nagkaroon po ako ng unang command conference ko, collectors conference, nung isang Biyernes po, hindi itong nakaraan, ng isa pang Biyernes. Upang parehas naman po ako maging fair sa ating mga port collectors. Narinig na po nila sa akin mismo ang aking stand, ang aking instruction tungkol po sa lahat ng bagay, lalo na po yung ganyan. Ano? Yung halimbawa po, yung enrollment na ganyan, lahat ng nag-name drop ka ako, kung kaya niyong ipa-entrap, ako pa mismo ang mag-a-attend ng entrapment. Pangalawa, kung meron pong nag-iipon dyan para sa akin, pareho lang po yan. No? Sige, no take si boss. Pero ipunin natin, pagdating ng 1 week, 2 weeks, hindi rin tatagal yan. Magdadalawang buwan na po ako, so paligay ko naman, alam na po nilang seryoso po tayo. Awat na po sa ganyang practice po talaga. At doon sa kanilang mga stakeholders, mga importers, brokers sa area nila, tanggapin na po nila. Talagang pong pinipilit po natin magkaroon ng pagbabago sa BOC, simula po sa opisina ko. Hopefully, samahan po ako ng mas marami. Ang magandang balita naman, paano Ted, maniwala po ating mga kababayan. Marami rin naman po talagang interesadong tumama po at tumulong na pagandahin po yung BOC natin. Hindi nga lang po ganun kadali po talaga. Ang kaya ko lang po i-commit, hindi po tayo titigil. Kung mananalo po tayo or matatalo, wala po makakapagsabi niya na kaya ko lang pong sabihin, hindi po tayo titigil. Sige. So, makikipag-ugnayan po kami sa inyo, lalo pa ho at mukhang may mga paparating din pong hearing sa agricultural sa smuggling, and then ito nga pong mga usapin po sa mga binabanggit po ng mga mamahaling kotse at kine-question nga po yung tamang pagbabayad nito ng buwis. Salamat po sa inyong panahon, Commissioner, at mabuhay po at mag-iingat po kayo. Salamat po, Manong Ted, Ma'am Marcel. Thank you rin po. Salamat na marami.